Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon insyaAllah, itatalakayin natin ang kasaysayan ni Propeta Ibrahim alayhis salam na ang mga kaganapan sa Hajj ay umiikot o umiinog sa kasaysayan niya at ng kanyang pamilya. Si Ibrahim alayhis salam, siya ay tinawag na Abul Anbiya, ang ama ng mga propeta, dahil ang kanya, pagkatapos ng kanyang angkan, ay dumating na yung mga propeta mula sa mga inapo niya. So yung mga propeta pagkatapos niya ay mga nanggaling sa inapo niya. So at least yung mga nakikilala natin ng mga propeta o ang karamihan sa mga propeta ay nanggaling sa mga inapo ni Ibrahim alayhis salam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kahit si Isa alayhis salam ay kabilang sa mga inapo ni Ibrahim alayhis salam. Sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Ibrahim alayhis salam, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin." Tunay na si Abraham ay isang mabuting pinuno, masunurin kay Allah, kumikiling sa katotohanan at hindi kabilang sa mga nagtatambal. Na siya ay sa kanyang sarili ay namuno sa mga mananampalataya kahit ilan lamang sila sa panahon na iyon, at sa ilang pagkakataon sa buhay ni Ibrahim alayhis salam, walang ibang mananampalataya liban sa kanya. Katulad halimbawa doon sa panahon na siya ay nangangaral sa kanyang ama, si Azar, na gumagawa ng mga rebulto. Nung bata pa siya, nung tinapon siya sa apoy, mag-isa lang siya. Walang ibang mananampalataya nung panahon na yon, liban na lamang kay Ibrahim alayhis salam. Pero pinanindigan niya nga ang pananampalataya at hindi siya nagpatalo sa mga hindi mananampalataya. At ayon pa nga sa kasaysayan, ay sinira niya yung mga rebulto na sinasamba ng kanyang mga kababayan. Dahil dito ay itinapon siya sa apoy. At si Ibrahim alayhis salam, siya ay kabilang doon sa tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala na ulul azmi minar rusul, na ulul azmi ibig sabihin sila yung merong pinaka matibay na paninindigan sa katotohanan. At kabilang dito sina Noah, si Ibrahim alayhis salam, si Musa alayhis salam, si Isa alayhis salam, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Magtiis katulad ng pagtitiis ng mga may tangan ng paninindigan sa mga sugo. At nababanggit nga sa hadith, yun nga sina Noah, Abraham, Musa, Isa at Propeta Muhammad alayhimus salatu wassalam. At huwag ka raw na mainip sa pagdating ng parusa sa mga hindi nanampalataya. At ito ay ipinahayag bilang pagpapatatag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na siya ay nakakatikim ng pagsubok sa kamay ng mga hindi mananampalataya. Si Ibrahim alayhis salam, siya ay pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang propeta at sugo, at kabilang sa kanyang mga inapo nga ay ang mga propeta. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya."
At banggitin ninyo sa Quran si Ibrahim alayhis salam, tunay na siya ay tao na makatotohanan at isang propeta. So ito yung aya na direktang tumutukoy na si Ibrahim alayhis salam ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol muli kay Ibrahim alayhis salam, Inna Ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Na siya ay mabuting pinuno at siya ay masunurin kay Allah at hindi kabilang sa mga hindi mananampalataya. So ito rin yung nabasa natin kanina, pero idagdag natin yung sinabi rito ni Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun minal musyrikin. Si Ibrahim alayhis salam ay hindi kabilang sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya kabilang sa mga sumasamba sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakahalaga ng punto na ito kasi ang mga Hudyo at mga Kristiyano, pareho silang nag-aangkin na kabilang o kasapi ng kanilang relihiyon si Ibrahim alayhis salam. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Si Abraham ay hindi Hudyo o Kristiyano. Walakin kana hanifan musliman. Bagkus siya ay tagasunod ng katotohanan, hanif. Nabanggit natin nung nakaraan yung tungkol sa mga hanif. Doon sa panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga hanif sila yung mga nanatili sa pagsamba sa nag-iisang Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng hindi pagsunod sa relihiyon ng Quraysh. At kabilang sa mga hanif noong mga panahon na yung bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pinsan ni Khadija na si, ang pangalan? Waraka bin Nawfal. At sinasabi na si Waraka bin Nawfal nang nakilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nalaman niya na siya ay tumatanggap ng kapahayagan, ay nag-Muslim din si Waraka bin Nawfal. Yun nga lang, namatay siya ilang araw lamang matapos na naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Waraka bin Nawfal, hindi siya sumunod sa relihiyon ng Quraysh. At actually kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masasabi natin na hindi naman talaga siya sumunod sa relihiyon ng Quraysh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang propeta, siya ay maasum, siya ay pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nakisali sa pagsamba ng Quraysh sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nakisali sa mga bisyo ng Quraysh, yung pag-inom ng alak o mga panloloko sa negosyo. At lalong-lalong hindi kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malalaking mga kasalanan katulad ng pakikiapid at syempre yung pagsamba sa mga rebulto. So ito yung tinatawag na Hanafiya o pagiging hanif o tagasunod ng katotohanan. At dito sa aya nito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Ibrahim alayhis salam ay hanifan muslima, sumusunod sa katotohanan, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay Muslim. Tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay Muslim, wa ma kana minal musyrikin, at hindi siya kabilang sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At karugtong nito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina tabauhu wa hadan nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Tunay na ang pinakakarapat dapat na tao kay Abraham, ibig sabihin ang pinakakarapat dapat na mag-angkin na kasapi ng relihiyon nila si Ibrahim alayhis salam ay yaong mga sumunod sa kanya. At sino ang tunay na sumusunod kay Ibrahim alayhis salam? Ang mga Muslim. Tayo na mga Muslim. At ganyan din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakakarapat dapat na mag-angkin na si Ibrahim alayhis salam ay kabilang sa kanyang pananampalataya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din ang mga nanampalataya. So tayo rin yun. So yung mga sumunod sa kanya, linawin lang natin So yung mga sumunod sa kanya, maaaring sa isang
bahagi ay kabilang tayo doon, pero pangunahin na tutukuyin dito, pangunahin na tinutukoy dito na sumunod sa kanya yung mga kabilang sa kanyang ummah. Kabilang sa kanyang ummah o mga tao na nabuhay sa panahon niya na naniwala sa kanyang mensahe. Katulad ng kanyang mga asawa, si Sarah, sino isa pa niyang asawa? Si Hajar, yung kanyang mga anak, si Ismael, si Isaac, ang kanyang pamangkin na si Lut alayhis salam, at iba pang mga mananampalataya. Silang karapat-dapat na mag-angkin na si Ibrahim alayhis salam ay kabilang sa kanilang relihiyon, hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tayo na mga mananampalataya. At si Allah ang tagapag-ingat ng mga nanampalataya. Waddat ta'ifatam min ahlil kitabi law yadullunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Pinahangad daw ng ilang mga grupo mula sa angkan ng mga kasulatan na mailigaw kayo. Sa pamagitan ng kanilang pag-aangkin na si Ibrahim ay Kristiyano o Hudyo, pero wala silang inililigaw liban na lamang sa kanilang mga sarili at hindi nila ito napapansin. Si Ibrahim alayhis salam ay walang duda na hindi kabilang sa relihiyon ng mga Hudyo o Kristiyano at siya ay Muslim. Sinabi rin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, karugtong nung aya na binasa natin kanina, na siya ay kana ummah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, syakiran li an umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Si Ibrahim alayhis salam, inilarawan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapagpasalamat sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ay pumili sa kanya, naghirang sa kanya. Ayon sa tafsir, naghirang sa kanya bilang Khalil, bilang malapit na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa ito sa mga pangalan ni Ibrahim alayhis salam. Tinatawag siya na Khalilullah o kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ginabayan siya sa matuwid na landas. Wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya si Ibrahim alayhis salam sa mundo ng kabutihan, at sa kabilang buhay ay mapapabilang siya sa mga matutuwid. At yung mga tao na mapapabilang sa matutuwid sa kabilang buhay, sila yung mga papasok sa paraiso. At sinasabi wa Ibrahimu alayhis salam abul anbiya. Falam yub'ath nabiyan min ba'dihi illa min naslihi. Si Ibrahim alayhis salam, siya ay kinikilala bilang ama ng mga propeta, at walang sino mang propeta ang ipinadala pagkatapos niya, liban na lamang na sila ay kabilang sa mga inapo ni Ibrahim alayhis salam. Waqad kana lahu wildanun istafahum Allahu bin nubuwa wa huma Ismailu jaddul Arab wa min naslihi ba'athallahu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na meron daw dalawang anak si Ibrahim alayhis salam na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkapropeta. Na una rito ay si Ismail alayhis salam, na siya ang lolo ng mga Arabo, at sa kanyang angkan sumibol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, bakit tinukoy dito na si Ismail ang lolo ng mga Arabo? Ang tinutukoy dito yung mga makabagong Arabo. Kasi bago pa yung panahon ni Ismail alayhis salam, may meron ng mga Arabo. Pero yung mga angkan ng mga Arabo na nakikilala natin ngayon, sila ay nanggaling kay Ismail alayhis salam. Dahil si Ismail, siya ay musta'araba din na may tuturing. Hindi siya original na Arabo. Nag-migrate lang sila patungo doon sa Makkah, doon na siya lumaki, doon siya nag-aral, doon siya natuto ng Arabic at kultura ng mga Arabo. At dumami sila, kaya siya ang tinukoy na lolo ng mga Arabo. Pero si Ibrahim alayhis salam, ang kanyang ama ay hindi Arabo. Siya ay nanggaling sa Iraq, pero ang Iraq ng panahon na iyon na hindi mga
Arabo. Babylonians ang mga tao doon sa Iraq. At ang Babylon, ang imperyo ng Babylon, ito yung Iraq sa kasalukuyang panahon. So hindi sila mga Arabo. Sinasabi na siya ay Hebrew at may nagsasabi na meron pa siyang ibang kumbaga ethnicity pero hindi siya Arabo. Kaya mga propeta, hindi sila lahat Arabo. Ang mga Arabo lamang na natukoy sa Quran ng kanilang mga pangalan at yun din sa hadith na pinag-aralan natin sa pag-aaral natin ng tungkol sa mga sugot, mga propeta at kanilang mga mensahe. 4 na propetang Arabo, si Hud, Saleh, at si Shuaib, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sila yung 4 na propetang Arabo. At gayon din, ammal akhar fahuwa Ishaqu wa qad razaqahu Allahu nabiyan ismuhu Yaqub wa yulaqqab bi Israil wa ilayhi yansibu banu Israila ma'a anbiyaihim. At ang isa pang anak ni Ibrahim alayhis salam ay si Ishaq, na biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isa pang anak na naging propeta rin, at ito si Yaqub. At mula sa angkan na ito ni Yaqub, na si Yaqub, palayaw niya ay, isa sa mga palayaw niya ay Israel. Kaya ang kanyang 12 anak, ito na ang nakilala bilang angkan ng Israel. At ito na yung tinatawagan na Banu Israel sa Quran. Sinabi rin, وَقَدْ أَشَارَ الْقُرْآنُ إِلَى أَبْوَةُ إِبْرَاهِيمَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِقَوْلِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعُ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. So sinabi rito na si Ibrahim alayhis salam, ang pagkakatawag sa kanya bilang ama ng mga propeta ay nang iniugnay sa kanya ang iba pang mga propeta na binabanggit ang kanilang mga pangalan sa Quran. Katulad dito, kabilang dito sina Ishaq, Yaqub, na ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nauna sa kanya nga si Noah na ginabayan ni Allah. Si Noah, hindi siya apo ni Abraham dahil nauna si Noah kaysa kay Ibrahim alayhis salam, at kabilang na nga sa mga inapo ni Abraham sina Dawud, at yung anak ni Dawud si Sulaiman, si Solomon, gayon din si Ayub, si Job, si Yusuf na anak ni Yaqub, si Musa na inapo na ito ni Jacob. So si Yusuf alayhis salam, sa panahon niya dumating ang angkan ng Israel sa Egypt. At lumipas ang ilang panahon, sa panahon na ni Musa alayhis salam, doon naman sila umalis ng Egypt papunta ng Palestine. At kapatid ni Musa alayhis salam si Harun, at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganito nila gantimpalaan ang mabubuti. At binanggit sina Zakaria, at ang anak ni Zakaria sino? Si Yahya, at pinsan niya si Isa alayhis salam, at si Alyasao, si Ilyas. Lahat sila ay kabilang daw sa mga mananampalataya. At tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ismail, si Alyasa, si Elisha, si Yunus, si Jonah, at si Lot, na lahat ng ito ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nilikha. Sa lahat sila ay ginawang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala,
At lahat sila na nabuhay pagkatapos ng panahon ni Ibrahim alayhis salam, lahat sila ay inapo ni Ibrahim alayhis salam. At ito na yung pagkabata, kasaysayan ng pagkabata ni Ibrahim alayhis salam. وَقَدْ دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ فِي الْعِرَاقِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ. Si Ibrahim alayhis salam, inanyayahan daw niya ang kanyang mga kababayan sa Iraq na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala lamang, wahdahu wa tarku ibadatil awthan. So, inanyayahan niya ang mga tao na sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ng nag-isa at walang katambal, at iwan nila ang pagsamba sa mga rebulto. Allati la tanfa'u wa la tadur. Iwan nila ang pagsamba sa mga rebulto na wala namang idudulot sa kanila na kabutihan at hindi naman magdudulot sa kanila ng pinsala. Ibig sabihin, dasalan man nila ito, mag-alay man sila rito ng kung ano-ano, wala itong idudulot sa kanila na kahit na ano. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ibrahimu idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Si Ibrahim alayhis salam, sinabi niya sa kanyang mga kababayan, sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at katakutan ninyo siya, yun ay mas mabuti para sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Karugtong nito sinabi ni Ibrahim alayhis salam, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhlukuna ifka. Sinabi ni Ibrahim alayhis salam doon sa kanyang mga kababayan, ang sinasamba ninyo ay mga rebulto lang at kayo ay lumilikha lamang ng paninira, kumbaga o chismis, na nag-iimbento kayo ng mga sasambahin na hindi naman binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ng otoridad na sambahin ninyo. Hindi kayo inutusan ni Allah na sambahin ng mga rebulto na ito. So sino-sino ba yung sinasamba ng mga taga-Iraq noong unang panahon? Marami silang mga Diyos-Diyosan. At iba't iba yung mga pangalan nila. At kung naalala ninyo yung pelikula na Exorcist, yung kauna-unahang Exorcist, yung merong batang babae na yung lumutang, yung laging ginagawang meme. So yung Exorcist na yon na pelikula, sa umpisa noon merong hinuhukay, may excavation ng mga archaeologists sa Iraq yon nangyari. At yung nahukay nilang isang rebulto doon ay isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonian. So, ganun yung rebulto, ganun yung klase ng mga rebulto na sinasamba ng mga kababayan ni Ibrahim alayhis salam. Kaya nga sinabi niya na ang mga ito na sinasamba ninyo, hindi naman magdudulot sa inyo ng pakinabang o pinsala. Manalangin man sila doon na mag-alay, walang maidudulot sa kanila na kahit na ano. Dinugtong pa ni Ibrahim alayhis salam, innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Na yung mga sinasamba ninyo ng mga rebulto liban pa kay Allah ay wala silang tangan na anumang biyaya. Hangarin ninyo kay Allah ang biyaya. Tinuturoan ni Ibrahim alayhis salam ang kanyang mga kababayan. At sambihin ninyo siya at magpasalamat kayo sa kanya tungo sa kanyang inyong pagbabalik. So, si Ibrahim alayhis salam, sa mga panahon na ito, bata pa siya. So maaaring nandun pa lang siya sa edad na nagsisimula siyang magbinata pa lang. Kaya hindi siya sineseryoso ng kanyang mga kababayan. Kaya hindi natin alam kung sa panahon na ito ay propeta na si Ibrahim alayhis salam o siya ay hanif. Kumbaga, hindi pa siya propeta pero siya ay nananatili sa katotohanan. Pero ganito siya mangusap o makipag-usap sa kanyang mga kababayan, kaya hindi siya sineseryoso dahil siya ay bata pa. At ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan
ayon sa mga hadith, ito ay nagsimula nung mga ikasampung henerasyon pagkatapos ni Adam alayhis salam. So nung dumating dito sa mundo si Adam at si Hawa, si Eva, merong 10 henerasyon ng mga anak nila at inapo. Lahat sila ay nasa tauhid, lahat sila ay nasa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Hindi sila sumamba sa iba pang mga Diyos o mga rebulto, hindi sila sumamba sa sino man o anuman liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nangyari, ayon sa kasaysayan na tinukoy ng ating mga scholar kung bakit nabuo ang shirk o nagkaroon ng shirk dito sa mundo, dito sa ikasampung henerasyon na ito, pagkatapos ni Adam alayhis salam, ay meron daw 4 o 5 na matutuwid na tao, mga mababait, mabubuting tao, na nabuhay sa nasyon na yun. At ang mga pangalan nila ay sina Wad, Suwa, Yagut, Yauk at Nasr. At sila yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala taduruna ilahatakum, na huwag ninyong iiwan ang inyong mga Diyos-Diyosan, wala tadarunna, waddaw, wala suwaaw, wala yagutha, wa yauka, wa nasra. Huwag ninyong iwan ang inyong mga Diyos at huwag ninyong iwan sina Wad, Suwa, Yaguth, Yauk at Nasr. Ito yung mga Diyos-Diyosan nila. At ang origin pala ng 5 na ito, sila ay mga matutuwid na tao. At nang namatay itong 5 na ito, nalungkot yung mga tao at dumating sa kanila si Satanas. Si Satanas, meron siyang kakayanan nga na gumaya ng itsura ng tao. So yung mga demonyo, yung mga engkanto, may kakayanan sila na gayahin ang itsura ng tao. So yung mga nakikita natin ng mga multo, maaring mga engkanto lang yun na ginagaya yung itsura ng tao, ginagaya yung itsura ng lolo, lola o sino pa man. Lumapit si Satanas sa kanila, sinabi niya, kung gusto ninyo, igagawa ko kayo ng rebulto para maalala ninyo ang kabutihan ng mga tao na ito. At ginawan nga niya sila ng rebulto, mga rebulto. At inilagay daw ito unang-una doon sa plaza. Dito sa atin, doon nilagay sa bayan. At lumipas na naman yung panahon, nagpresenta na naman si Iblis. Sinabi niya sa mga tao, kung gusto nyo, igagawa ko kayo ng mga rebulto, diyan na mismo sa loob ng bahay ninyo. Para hindi niyo na kailangan pumunta sa plaza. So yun na nga, ginawan na ni Iblis ng mga rebulto doon sa kanilang mga tahanan. At lumipas na naman yung panahon at ito'y nagpapatunay na si Iblis ay matyaga sa pagliligaw sa mga tao. So tayo, hindi tayo dapat na pamihilaan o kaya dapat nagtsatsaga tayo sa pag-aanyaya sa katotohanan. So lumipas yung panahon, dumating na naman si Iblis at yung mga tao ay, kumbaga itinuro niya sa mga tao na yun daw mga rebulto na nasa kanilang mga bahay ay mga Diyos ng kanilang mga ninuno pero nakalimutan na nila. Kaya inanyayahan niya yung mga tao na sumamba sa mga rebulto at ito na ang simula ng shirk o ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa lumaganap na ito at ito na nga ang naging relihiyon ng mga Babylonian, ito na ang naging relihiyon ng mga Egyptian, ito na yung relihiyon ng mga Griego, ito na yung relihiyon ng lahat ng mga kilala nating sibilisasyon. Bago pa dumating si Isa alayhis salam, lahat ng ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At lumaganap na nga ang shirk. At si Ibrahim alayhis salam, ang isa sa mga nangaral pabalik sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bukas inshallah, itutuloy na natin itong pagtalakay natin sa kasaysayan ni Ibrahim alayhis salam at yung kanyang pag-aanyaya sa mga tao patungo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba-habang kasaysayan nito, inshallah. So, bukas yung tatalakayin natin yung kanyang da'wa. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amen.